compression members, these are the members that is subjected to compression load or yung tinatawag nating axial loads. So yung mga members na subjected to axial loads are usually subjected to compressive force. So kasama doon yung beam, pero hindi siya parating present sa beam. Kaya usually, sa analysis natin ng beam, kunyari ito yung beam, yung axial load natin na MU, hindi siya parating na andito or hindi siya parating present. Kaya yung nangyayari, yung ina-analyze lang natin is yung MU, yung shear, tsaka naman yung torsion. Yung part ng axial load is hindi siya nangyayari ng mag-isa sa beam. Kasi hindi naman usually nakaano yung beam eh. Hindi naman totally merong axial load na kagaya ng sa columns na yung load natin is directly papunta sa cross-section. Ay pag directly papunta sa compression, nagkakaroon tayo ng sa columns, nagkakaroon tayo ng axial loads. Kapag sinabi nating axial, those are the loads that is parallel doon sa cross-section or sa line or sa axis of the columns. So bali, yung mga compression members na tinatawag are the columns. So, columns. So, subjected daw ito sa compression forces o kaya naman yung tatawagin nating axial forces. No? Meron tayong different type ng mga loadings pagdating sa compression members. Yung una natin na itatakil is yung concentrically loaded columns. Pag sinabi natin concentrically or concentric yung loadings, ibig sabihin kung ito yung beam, column natin from the top view, yung load natin dito sa may gitna nag-a-act. Or kung sa side, or kung sa 3D version, yung load natin directly papunta sa centroid ng ating members. So yan po yung concentric loadings. Ibig sabihin, wala tayong presence ng eccentricity. Wherein sa eccentricity, tabingi yung loadings. Okay, so dito, ang itatakil lang muna natin is itong klaseng loadings, concentric loadings. Kasi meron tayong tatawaging concentric and then eccentric. Wherein yung eccentric naman, yun na yung merong eccentricity. Okay? Ito yung columns natin. Meron tayong tatawaging vertical bars. Vertical bars. O kaya naman, tinatawag din po siyang, parehas lang din, main bars. Okay, so dito naman po, meron tayong tatawaging, sa beam, ang tawag natin dyan is stirrups, no? Pero sa columns, tawag naman natin dyan is ties. O kaya naman, lateral ties. Okay, so ito naman yung base, and then ito naman yung depth or height ng ating columns. So usually, yung columns natin, meron tayong square columns. Ibig sabihin, yung base is equivalent to height. So yung area natin dyan is base times height. Meron din naman tayong rectangular columns. So syempre, yung base is hindi equivalent sa height. Or, meron din tayong tatawaging circular columns. Napabilog naman siya. Kagaya ng sa Ateneo, di ba? Bilog yun. Pillars. So dito, pwedeng ganito yung pwedeng ganito din yung ties natin. Okay, pwede din naman tayong, kunyari, bilog to, pwede din naman spiral. Yung ties niya pabilog. Sa top view, ganito siya, pero sa
sa cross-section view, ganito siya. Oh. Spiral siya. Tapos nandito yung main bars. Yun. Ibig sabihin, yung ties natin is spiral ties. Okay? Pero usually, hindi naman to common sa atin. Kasi, sa forma pa lang, mahirap yan i-forma. Yung bilog. Tsaka, pero maganda yung for architectural purposes, bilog. Usually, maganda talagang tingnan. Pero sa atin, usually, ang ginagamit natin na cross-section ng columns is square o kaya naman rectangular. Kagaya nito. Okay? Tagalog ng columns is poste. Kagaya nan. Poste. Yung columns natin can be divided into two categories. Ay, 3 pala. Meron tayong short compression block o kaya naman tatawagin nating pedestal. Yung mga pedestal, usually present siya doon sa lalagyan ng Jollibee. Diba? O, kagaya nito. Tapos sa taas, anong itsura ni Jollibee? Basta Jollibee. Ayan yung napapatungan ng steel columns. So usually, yung pedestal natin, ginagamit siya sa mga merong combination na materials. Kunyari, yung bigs, sa may conception, di ba ano yun? Steel column. Sa ilalim niyan, syempre, yung pundasyon niyan, concrete, hindi naman pwedeng i-steel foundation. Okay, kasi baka masira kagad. Prone naman sa rust yung ating steel. Kaya usually, yung foundation niyan, yung pundasyon, concrete, kagaya nito, tapos connected lang yan ng steel. Di ba, nag-bolts na kayo? Oh, di ba may bolts yan? Meron din yung steel plate. Yan yung kinukompute nyo dyan. Oh. Tapos, kinukompute nyo kung saan mapupunit. Di ba? Saan nag-rupture. O, ganun yun. Yung tawag dito sa pinapatungan ng steel, pedestal. Pedestal. Pangalawa, we have short reinforced columns. So, under short column pa rin siya. Pero, at ano yung mga normal columns natin? The load that it can support is controlled by the dimensions of the cross-section and the strength of the materials which it is constructed. And then lastly, meron tayong long or slender columns. Kagaya sa sa steel, meron kayong buckling. As columns become slenderer, bending deformation will increase. Okay, so habang tumataas yung height ng ating columns, mas prone na siya dito sa tinatawag nating buckling failure. Nagbabuckle na siya. Nagbe-bend siya, nagkakaroon ng buckling failure. Kasi sobrang taas. Yun lang naman yung risk nun, no? Kaya meron kayong, L over R? KL over R sa steel, di ba? Yung K, meron, tong K? Depende sa support. Meron ditong support, no? Magkabilaan. Depende sa K, kung alam yung nyo. Sa short column, yung failure naman niya, crushing lang. Kunyari, napakaliit mo. Napakaliit ang columns mo. Tapos, pag nagkaroon ng compression load, ang tendency niyan, mag-crush lang. Hindi siya magbabakil na pa ganito. Magbabakil na ganito. Di ba, kapag ito, nilagyan ko lang force pababa, ang tendency niya, magbakil. Pero kung maliit lang to, ang tendency niya, hindi lang siya, parang mapuputok lang siya sa loob. Diba? Kasi masyado siyang maliit. Kaya meron tayong magkaiwalay na analysis and design for columns that is short tsaka columns that is long or slender.
Meron tayong dalawang types ng column reinforcement. Meron tayong tide, tsaka spiral column. Yung tide, gagamit tayo ng ganito, rectangular ties. Wherein sa spiral ties, syempre. Meron tayong mga closed ties. Sa column kasi na tide column, yung ties natin in 3D, ganito lang. Nakaganito yan. Wherein sa spiral, wala pong putol yan. Dire-diretso yan. Okay? Ganito yung spiral tsaka tide columns. Oh, ganito. Rectangular tide columns. Yung 3D version niya ganito. Top view, front view. Sa spiral naman, ito yung top view. Ito naman yung 3D version tsaka front view. Kaya na kamo. Okay, so this is the tide column tsaka spiral column. So meron tayong tatlong failure ng columns, buckling para sa mga long columns. Compression failure, ito naman, tsaka shear failure, usually present ito sa short column. Doon sa Lindol sa yung sa Pilipinas. Sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Sa Sarangani? Sarangani. May mga failure na ganito, yung pumutok. Kaya yung mga reinforcement dito, pag ganito na. So bali yung ties dito napunit. Nagbukas. So, yung failure doon is, ganito. Compression failure. So, meron tayong actually loaded columns. Yung actually loaded, kagaya ng sinabi ko kanina, concentrically, loaded columns din siya. So, yung load natin na P, mag-pass through siya dito sa gitna or sa centroid ng members. Columns will bend under the action of moment, and those moment will produce compression on one side and tension on the other side. So, columns are subjected to bending in axial forces, and they need to be proportioned to resist both. So, in our case, axial forces lang muna yung ipo-focusan natin, no? So, meron tayong provision from NSCP para dito sa ties. Yung clear spacing daw ng ties, pag sinabi natin clear spacing, kunyari ito yung column, ito yung ties. Clear spacing of at least 4/3 the diameter of the aggregates. Kunyari yung diameter of aggregates natin is, sabihin natin, kalahating inches. Ilan yun? 12.5 mm. So, dapat yung clear spacing, at least, mas malaki dito sa 12.5 times 3/4. Kasi, kapag hindi siya mas malaki, kunyari, mas maliit, possible na magkaroon ng ampaw. Yung mga aggregates, hindi na sila makakapasok doon sa spacing. Ito sa mga to. Possible na may stuck sila dito sa labas. Yung nasa loob, walang buhos. So, magkakaroon ng epekto sa buhos niyan. Center to center spacing shall not exceed the least of 16 times the diameter of bars. And then 48 times diameter of tie bar. And then smallest dimension of member. Meron tayong provision pagdating sa diameter ng rebar. Ay diameter ng ties. Sabi daw, kapag yung diameter ng main bar natin is 32 mm or smaller, yung gagamitin nating ties is 10 mm lang.
Okay, kapag 32 mm yung diameter of main bars or longitudinal bars, yung ating diameter of ties is equivalent to 10 mm. Pero kapag mas malaki na sa 36 mm, yung ating mga, ito yung mga main bars natin, yung diameter na nitong ties, 12 mm na po yung gagamitin natin. Okay, so meron tayong mga typical arrangement ng ties. Ito yung pinaka-common. Meron tayong closed na ganito lang yung kanyang ties. Pwede din naman enclosed ito. Tapos, pwede din naman ganito. So, depende yan sa design natin, no? O kaya naman, kagaya nito, meron tayong 3 legs. Meron sa gitna. Kaya naman, meron pang cross. Kaya naman, ganito. Tapos, yung ito yung medyo madami-dami na din. Ayan yung mga typical tie arrangements. Depende yan sa designer. Depende yan sa structural engineer kung anong gagamitin. Okay, so para sa actually loaded short-tied columns, meron tayong actual load capacity, PU. Actual load capacity. Para lang din po yan MU o kaya naman VU, kaya TU. So, bali ganito. I-drawing ko yung columns natin. Meron tayong bakal, stirrups. Yung load natin na andito, P. Yung load po natin, ang magre-resist dyan sa load, ito yung dito, ito yung concept behind this formula. Meron tayong load P. Sabihin natin, ayan yung PU. Okay? Walang ibang magre-resist ng load na PU, kundi yung ating concrete, tsaka steel. Sa ating concrete, ito na yan, no? Meron tayong load ng concrete, sabihin natin PC, tapos ito PS. Di ba yung load natin PS is equivalent to stress times area. Tama? So, sa stress ng load, ng concrete, ito pong 0.85. Okay? Meron tayong 0.85 para sa stress ng concrete. Wherein yung area niya naman is, yung total area daw po, minus yung area ng steel. Ilagay natin dito sa figure. Meron tayong total area, base times height. Babawasan daw po natin nitong steel area. So, ang matitira lang, yung concrete. Kasi para lang yan doon sa force ng concrete. Tapos, syempre, ang tutulong dyan yung force ng steel. Wherein, ito yung area ng steel, and then, ito naman yung stress ng steel. Okay? Kung ma-observe po natin, meron tayong 0.80. Tsaka meron pang phi. Yung phi, alam natin na reduction factor. And then, yung 0.8 naman is isa pa rin pong safety factor pagdating sa column na 0.8. Okay, kaya meron tayong ganitong formula. Meron tayong stress ng concrete, area ng concrete. Stress ng steel, baliktad. Stress ng steel, area ng steel. Mag-multiply tayo ng reduction factor at the same time, from the code, meron tayong 0.8 safety factor. Ayan na po yung PU. Oh. And at the same time, meron tayong gagamitin na reduction factor na 0.8 pagdating sa columns. 0.65, I mean. Naintindihan yung formula? Kasi gamit lang doon sa concept, makukuha nyo kaagad yung formula, kaya huwag na kayong mag-memorize. Kasi alam naman natin na 0.85 sa concrete. Para sa area ng concrete, yung total minus steel.
Meron tayong limits of reinforcement for tied columns. Yung rho G natin, or steel ratio pa rin yan, pero gross yung pinag-uusapan natin, kaya meron tayong gross, rho gross. Area of steel, parehas lang po yan sa area of steel natin sa beam, no? Nilagyan lang ng ST. Kasi steel. So yung AST divided by daw po ng total gross area ng concrete. Or, ito, pi over 4 diameter squared times number of bars divided by base times. May minimum longitudinal bars tayo. Kapag sinabi nating longitudinal bars, ayan yung main bars, no? Kung ito yung column, ayan yung naandito. Yung minimum daw po na longitudinal bars or main bars is 4 para sa type. Pag circular naman, kunyari below, yung minimum yan is 3. Yung purpose nito is para yung ties natin merong makapitan. Para merong yumakap. No. Same din dito sa spiral. Ayan, ito na discuss na kanina. Tapos, smallest ng vertical spacing ng ties, 16 times longitudinal bar diameter, 48 times tie diameter, least dimension of the column. Tied columns ito, tied. Bale, ngayong araw, mag-analysis and design na tayo kaagad, no? Kasi madali lang naman ito eh. Next, spiral columns tayo. Sa spiral, yung reduction factor natin, ito pala, columns tied. Yung reduction factor natin para sa spiral is 0.75. Yung formula natin is halos parehas lang po, pero yung yung safety factor natin dito is 0.85 na. Instead na, sa tied, 0.8, dito sa spiral, 0.85. And then, the rest, parehas na po yan. STF, shut the. Okay, so, parehas lang yung yung mga, ito yung sa formula dito. Yung sa part naman ng spacing ng main bar tsaka ties, nakalagay dito, spacing between spiral shall not exceed 75 mm, nor less than 25 mm. So, dapat, yung spacing is less than, tapos less than din 75 mm. Okay? So, in between lang ng 25 to 75. Tapos, for cast in place construction, size of spiral shall not be less than 10 mm, yung ties. Yung spiral reinforcement naman, makakompute natin galing dito. Meron tayong 4AS, cross-sectional area of the spiral, times DC, ito yung diameter ng concrete core, minus DB diameter of the spirals, SDC. Kakaroon naman tayo ng sample problem nito. Number 4, minimum spiral percentage, meron tayong PS min, 0.45 FC prime, AG over AC, minus 1 over FY, where AC is the area of the DC, or the concrete core. Tapos, yung AG naman, yung total area, pi over 4 diameter ng spiral, or ng circular column. Sample problem, number 1. Pabalik muna, Next. Okay, solve natin to. Meron tayong square tied columns. Square tied columns Yung diameter natin is 350 by 350 mm. Meron daw reinforcement na 6, tapos 25 mm bars. Yung 6 na reinforcement, pwede siyang palibot na sa 4. Tapos, kayo na bahala kung saan nyo ilalagay siya. Pwede naman dito. Pwede naman dito. 6 na yan. Hindi naman siya stricto pa pagdating sa placement
ng mga rebars, no? So, bali, ito, 6 na 25 mm. So, solve muna natin yung AST. Saan tayo na-stop kanina? Ipakuldar. AST, pi over 2. Number 1, determine the actual load capacity of the beam, of the column. So, PU. Yung PU natin, meron tayong phi 0.85, 0.85, 0.8, then 0.85 Fc prime. This is the stress of this concrete times Ag, bawasan natin ng area ng steel. Dagdagan natin syempre ng AST times Fy. So, para sa PU, meron tayong, ilan yung phi natin dito? Kaya, meron tayong sagot na PU that is equivalent to, convert into kilonewton. Divided by 1,000, 1,622. Anong sunod dito? Wala na? Ganun lang, 5 points. Ito na ang panahon para magbawi. Next, spacing of lateral ties. Para sa spacing ng lateral ties is ito yung mga provision natin, Smallest daw nitong tatlo. 16 times diameter of bars, 48 times diameter of stirrups, ties, and then least dimension. Since paras lang naman sila yung dimensional 350, edi 350. Okay? Number 1, 16 times diameter of DB. So, 16 times 25. Nebreha. 400. Next, 48 times diameter of ties. 48 times 10. Sigismundo. 480. Lastly, least dimension. Mirando. Ito yung dimension. 350. Okay na? Tapos, pipili tayo dito ng malait. So, yung S is 350. Malait. Okay na. 5 points. 5 points lang? Tag 5? Okay na? Madali lang to, no? Ano tayo? Circular columns. Circular columns, meron daw 400 mm in diameter. 400 mm. Drawing tayo ng circular columns. Reinforce daw ito ng 8 25 mm. So, magdodrawing tayo ng 8 dito, 8. Tapos, yung ties natin, 10 mm. Okay? Meron tayong clear covering na 40 mm. Ibig sabihin ng clear cover, CC. Now, ang hinahanap sa atin is ultimate actual load capacity of the column. PU. Meron tayong formula na phi. Sunod, 0.85 kasi spiral na. And then, 0.85 AG, parehas lang po, no? AST. Plus. So, bali yung mababago lang is 0.85. Tapos, 0.75. Next, pag-solve yung PU, valley.
tatlong 2 point. Spacing of stirrups. Balikan natin yung spacing natin. Ito yung condition. Pero para makuha natin yung spacing ng stirrups, ito yung gagamitin natin. Okay? Yung PS, kukunin natin dito sa minimum PS. Okay? Kapag minimum yung PS, since inversely proportional sila, yung S ditong spacing will be maximum. Pag minimum yan, PS min. So, bali, ang gagamitin natin, ilalagay natin ditong formula is PS minimum. Tapos, once na meron na tayong PS min, gagamitin natin yan dito. Makakasolve tayo ng S, wherein yung S, ayan yung spacing. Okay, now, solve for PS min. Yung PS min, merong formula na 0.45 FC prime AG over AC minus 1 all over FY. Okay, yung AC po, ito yan o, pi DC squared over 4. Ano naman yung DC? Oh, ito. Yung DC, ito yung diameter ng concrete, no? Babawasan lang daw po natin yung diameter ng dalawang concrete cover. Ito na yon. D minus dalawang concrete cover, DC. Okay, so ngayon dito meron tayong bilog. Yung DC natin is hanggang dito. So kung meron tayong 40 mm na CC, ilan po yung DC natin? DC. Next, mayores. 400 minus 40 times 2. Ilan to? 320 mm. So, bali, para sa AC natin, meron tayong pi over 4 DC squared. Ilan po ito, Miss Cantillo? 25,604. 25, 256,000. Pi. Over 25,600. Pi pala. PS min 0.45, 20.7. Yung AG natin, ito 440,000 pi. Divided by 25,600 pi. Minus 1. Divided by 345. Next. Lupas. 0.015. 152. Tapos, itong PS min, ilalagay natin doon sa formula na 4AS DCO minus DB over SDC squared. Now, ano naman po yung AS natin? So, yung AS natin, diameter or area ng ties. So, pi over 4 times 10 squared. Ilan to? Ano? Ramos. 25 pi. Tapos, yung DC naman, na-solve natin. Yung DB po is yung diameter of spiral. Palitan natin ng DT. So, magiging siyang 10. DT na lang. So, kaya dito, meron tayong 0.152 for 25 pi. DC is 320. Bawasan natin ng 10. S, ito po yung unknown. And then, DC is 320 squared. So, para sa S, Miss Peñas. Byte processing, pwede nyo naman ito ilagay na dito. Pasok na kayo mag-chip solve. 0.0 yan. Mali si si Ramos. S, Peñas. 5.7. This is equivalent to 60 mm. Okay, compare natin siya doon sa dito, sa provision natin. Yung unang natin,
Ito lang yung i-compare natin, no? Kailangan daw yung S natin shall not exceed 75 mm. Kapag lumampas na siya ng 75, ang gagamitin nyo po is 75 mm. Kapag naman bumaba siya ng 25, ang gagamitin natin is 25 mm. In our case, yung spacing natin is 60. So yung 25 is less than 60. And then yung 60 naman is less than 75. So this is correct to use spacing 60 mm. Okay, break. Break na.